Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan, kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo, ang isipan, ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pasasalamat, thanksgiving, gratitude. Ito ang isa sa mga basic na tema ng ating mga narinig na pagbasa. Sa ating unang pagbasa, inarinig natin ang pasasalamat sa Diyos ni Ana. Ang nangyari kasi ganito, few years bago yung tagpo sa ating unang pagbasa, nagpunta na sa templo si Ana. Iyak ng iyak. Nakita siya ng pari na si Eli. Inakala ni Eli na nakainom nga si Ana dahil nanginginig ang buo nitong katawan. Pero sinabi sa kanya ni Ana, hindi po. Sobra lang po ang lungkot ko. Kaya nanginginig ang katawan ko. Ipinagtapat ni Ana ang kanyang problema. Actually, ng problema nilang mag-asawa, wala pa silang anak kahit isa. Naawa ang pare, sinamahan siya sa pagdarasal. Few years after, bumalik ng templong ito. Si Ana, may anak na. Samuel ang pangalan. Ito ngayon ang eksena sa ating unang pagbasa kung saan inihahandog ni Ana si Samuel sa Diyos bilang pasasalamat. Bago umalis, umawit din ng papuri para sa Diyos si Ana. Yun ang narinig natin sa Salmo Responsorio. At mahalaga po ito sapagkat kung napansin po ninyo, ito yung parang pinaka-pattern ng naging awit naman ng ating mahal na ina sa ating narinig na ebanghelyo. Bagay na hindi nakapagtataka sapagkat pareho silang pinagpala. Mas pinagpala nga lang si Maria. In fact, pinagpala sa babaeng lahat. But at any rate, pareho silang nagpapasalamat sapagkat pareho nilang na-realize, nakita nyo naman, in-enumerate pa talaga yung iba't ibang mga pagpapala. Pareho nilang na-realize yung tindi, yung laki at yung dami ng pagpapala na kanilang tinanggap. At yun mga kapatid, ang isang basic na sangkap ng tunay na pasasalamat, yung maging maliwanag talaga sa atin kung ano ang ating ipinagpapasalamat. Kasi kung minsan nagpapasalamat tayo, makapagpasalamat lang, hindi natin ganap na naintindihan. Ano ba ang dapat nating ipagpasalamat? Parang si Juan na field trip kasama ng kanyang mga kaklase sa isang National Museum. Dahil malikot, nasagi ang isang face, nabagsak, basag. Nabigla ang lahat, lalong-lalo na yung pinaka-attendant. Ang sabi, naku po, alam mo bang 500 years old na yung face na yan? Naku po! Sumagot si Juan na parang ngingiti-ngiti pa. Sigurado po kayo? 500 years old na ito? Ay, salamat naman. Akala ko bagong-bago. Patay tayo dyan. You see, it's easy to say thank you. Pero nalalaman ba natin yung kaganapan ng dapat nating ipagpasalamat kanino man? Lalong-lalo na sa Diyos. Kaya nga sabi ni St. Paul, in everything, give thanks. Sa lahat ng bagay, tayo magpasalamat. Kung nakabibigla yung kapag nangungumpisal, ang isang penitent na matagal lang hindi nangungumpisal, pero ang masasabing kasalanan ko, konti-konti lang. Nakabibigla rin yung pa-enumerate mo sa isang tao. Ano mga dapat mong ipagpasalamat? Ang tagal pang mag-isip. Kung makaisip man, naiilan lang. Napakarami nating dapat ipagpasalamat. Giving thanks in everything. And this everything includes, basically, yung mga biyaya na meron tayo, yung mga biyaya na wala tayo, at yung mga biyaya na darating pa sa buhay natin.
Una, yung biyaya na meron tayo. Napakarami. Nandiyan ang ating buhay, pamilya, negosyo, trabaho, talento, kalayaan, kalusugan, etc. Ano pa ba? Dami. Isa lang dyan napakahalaga na. Halimbawa, isipin mo totoo, bigyan kita ng 20 milyon. Bigay ko sa'yo. Kunin mo? Of course. 20 milyon yun. Pero ang catch ay ganito. Pag natulog ka kinabukasan, basta kinabukasan, matulog ka man o hindi, mamatay ka. Kukunin mo pa rin yung 20 milyon. Hindi na kung talaga nag-iisip ka, ha? Mamatay pala. Kasi dito mo makikita, yung kalusugan pa lang natin, yung buhay pa lang natin, napakahalaga na. Include mo pa yung marami pang iba. Hindi pa kasama dyan. Yung talagang biyaya natin, yung Pasko, si Kristo. Lahat ng mga biyaya na sinabi natin ay mga lilikha lang niya sa pagbibigay niya sa atin noong unang Pasko ng sarili niya. Ang ibinigay niya ay siya mismong pinagmumulan ng lahat ng mga biyayang ito. May nagmamahal sa ating Diyos so that our names are written on the palm of His hands and in the book of life in heaven. God is with us every day of our lives, in the sacrament, in our hearts. Ano pa? Kung baga sa sweldo, mayroon na tayong basic na sweldo, marami pa tayong benepisyo. Kung bumulat lang natin ang ating mga mata, napakarami nating mga biyayang tinatanggap sa Diyos. Na kung minsan yung mga biyaya na hindi pa tayo aware ay mas mahalaga pa kaysa mga biyayang hinihiling natin. Yun yung una, mga biyaya na meron tayo. Ang pangalawang biyaya ay yung mga biyaya na wala sa atin. Yes, ito rin ay blessing. Sapagkat kaya wala, malamang sa hindi sa atin makabubuti, sa halip ay makasasama. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng Panginoon ang isang biyaya kung alam niya na ito'y makabubuti sa atin? Lalo pat pinagdarasal natin araw-gabi at pinagsisikapan natin. Tandaan po natin na ang Panginoon ay nandoon na kahit tayo wala pa. He is the Alpha and the Omega. So, hindi pa nangyayari, alam na niya. Paano kung yung mga biyaya na ginugusto natin ay hindi pala makabubuti sa atin at meron siyang ibang nakalaan para sa atin? Tingnan po niyo yung picture na ito. Sinusunod ba yung mga yan? Angel Locsin, Angelica Panganiban, Ann Curtis, Bea Alonso. Ano ang nangyari sa mga yan? Diba? Hindi nag-work yung mga previous na relationship nila. Halimbawa, hindi nag-work ang relasyong Luis Manzano at Angel Locsin, ang relasyong Ann Curtis at Samuel B., ang relasyong Angelica at Derek, pati na ang Angelica at Carlo, ang relasyon ni Bea at ni Anderson. Sigurado ko yung mga beauties na yan, nakaw, umiyak yan. Nagtanong din niya, bakit gano'n? Bakit hindi nag-work? Bakit ako niloko? Diba? Pero ano na sila ngayon? Ayan, masaya na. Halos lahat sa kanila nakasal na, naka-engage si Bea. You see? Hindi ibig sabihin, may nawala, may biyayang hindi natanggap, umiyak, hindi ka na mahal ng Diyos. Nadaan po natin na maraming expressions ang pagmamahal ng Diyos. Mahal ka ng Diyos kapag ikay mayroon, mahal ka rin ng Diyos kapag wala ka ng ganon. At pangatlo, let us also thank God sa mga biyayang parating. Scripture says, we have a God who goes before us. At sa kanyang pangunguna sa atin para siyang isang mabuting pastol na ihahatid tayo sa mga mabuting pastulan. Alam niya ang ating kailangan, alam niya kung ano pa ang sa atin ay kulang at hindi niya sa atin i-withhold yan. Manapa, ipiprepare niya tayo para maging karapat-dapat tayong tumanggap later on ng mga biyayang yan. Ang makailan ay mayroong nagpasalamat, pumunta dito, answered prayer, makapag-a-abroad na siya, na release na yung papers at na-aprobahan na yung application niya, pag-a-apply niya. Matagal na rin siya kasi nag-apply. Pero kahapon sabi niya, Father, alam mo, buti na lang din, nung nag-apply ako, dati pa, hindi pumayag o hindi ako nag-grant. Sapagkat kung nag-grant pala, mga 3 taon din ako hindi makakauwi dito sa Pinas. Alam mo naman, di ba, Father, namatay si tatay. So, buti na lang din para makasama ko pa si tatay. Brothers and sisters, ang sabi sa 1 Chronicles 16:34, give thanks to the Lord for His good, for His love endures forever. Notice that hindi sinabing, give thanks to the Lord when you feel good. No. Ang sabi dito, give thanks to the Lord for He is good. For our thanksgiving should not be based on how we feel, but on who God is. And God is good all the time. His love endures forever, for He is the same yesterday, today, and forever. Let us bear this in mind upang magkaroon tayo ng attitude of gratitude, of thanksgiving, ng pasalamat. Ito sana, mga kapatid, ang ipagdasal natin sa banal na pagdiriwang natin. Marami tayong dapat
ipagpasalamat. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa Kanya. magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam sapagkat mahal niya. diringgin ng Diyos ang samo. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong sapagkat anak niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos Bigyan natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo kaming tunay na makapagpasalamat sa iyo, sa aming kapwa, sa mga pinagkakautangan namin ng loob talaga. Yung maging totoo, maalala talaga namin ang mga kabutihan mo at nila sa amin. Yun din naman ang hinihiling namin para sa mga taong pinagdarasal naming makita sana ang mga mabuting ginagawa namin. Mapasalamatan man lang o hindi man, huwag nila sanang sayangin ang mga pagsisikap sa ginawa namin. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pamamayaan, paniwalaan natin yan. Babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sa buhay mo, sa pamilya mo, kapag matuto kang magpasalamat sa Diyos. Kung lalapit ka kay Jesus, ikaw nga, na-offend ka kapag hindi man lang makapagpasalamat sa iyo. Totoo ang Diyos ay hindi tao, pero inuloob niya na ang tao ay tumanaw ng utang loob sa Kanya upang mas mapalapit sa Kanya kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen.